Naglalatag ng ebidensya ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatuloy ng ICC pre-trial hearing ngayong araw. At live nga mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, si Angela Lagunsad Castro. Angela, ano pa bang mga aasahan natin sa pagdinig ngayong araw? Good morning kapatid, good morning Nikki, at tama ka dyan, nandito pa rin ako sa The Hague, Netherlands para nga dito sa confirmation of charges ni Pangulong Rodrigo Duterte at ilang oras na nga lang ay magsisimula na yon, ano? At itong araw na to ay nakalaan ang submission on merits para sa depensa. At kung ating babalikan po, 'no, yung itong mga nakaraang araw ay of course yan po ay presentasyon ng prosekusyon, ano, ng kanilang merito ng kaso. If you can remember, ang naging highlight po ng kanilang presentation ay yung paglalabas ng Duterte kill list, itong Oplan double barrel, at of course sinama rin nila yung pagdagdag ng pagpapangalan ng iba pang co-perpetrators dito nga sa alleged war on drugs ng Duterte administration. At naging highlight din ng araw na yan yung pagpresenta or pagpresenta ng mga naging biktima ng alleged drug war campaign na nagdulot nga ng pagiging emosyon, ano, ng ilang mga miyembro ng pamilya na biktima ng EJK sa loob mismo ng media gallery habang nanonood nitong hearing. So by February 26, aasahan nga natin na dito na matutuloy, 'no. Ito na ang pagkakataon ng depensa, 'no, sa pamamagitan ng lead counsel ni President or former President Vigo Duterte na magpakita ng ebidensya na tataliwas doon sa mga sinasabi ng prosekusyon, ano. This is their opportunity para maipagtanggol ang dating pangulo at makumbinse ang pre-trial chamber na walang kasalanan at walang kinalaman ang dating pangulo sa mga ipinupukol sa kanya. Nikki. Angela, may kumakalat din ngayon na parang edited photo, no, kung saan nilapatan nga Mm. ng mamahaling bags itong mga larawan ng ilang mga kamag-anak ng drug war victims. Ano bang kwento nga sa likod ng mga larawan na 'to? Yes, Nikki, ano, kasi for context, nangyari yung picture na yan doon sa isang press con, ano, na inorganize ng Duterte Panagutin Network. So yan po ay nangyari nung bisperas, ano, a day before the first day of confirmation of charges hearing ni former President Rodrigo Duterte. So at that time, habang iintay kami magsimula yung press con, nilapitan ko sila at ipinakilala sa akin ni Attorney Cristina Conti itong mga kaanak, 'no, ng ilang biktima ng EJK. At sabi ko kung po puwede silang kunan ng pahayag, pero sabi after na nga lang daw ng press con. So sabi ko, "Sige, kunin ko na lang po yung pangalan po ninyo at saka kunan ko kayo ng litrato." So, actually ako yung sabi sa kanila na tumayo diyan to get a better angle. So at that time, ano, I can say na wala po akong nakita na dala nila ng bag, ng mga luxury bags. At nung kinunan ko sila ng picture, wala talaga silang dalang bag. And during the entire time that I was there, the duration of the time that nandun po kami sa room na yan, wala din naman ako nakita mga bag na dala-dala nila, na ganyan na luxury bag na dala-dala nila sa loob ng kwarto na yan. So, kaya talagang fake yan. If you can see also, kasi ina-examine ko rin siya when I saw yung nag-viral yung photo na yan, doon sa side, ano, etong si Shira Escudero, yung kapatid niya ang biktima ng EJK, itong mas bata, 'no, na nakaitim. 'Pag makita mo dun sa fake news o sa fake photo, yung nakasabit sa kanya na bag tapos meron siyang mga rings, 'no, may mga singsing. Pero 'pag in-examine mo yung mismong video, 'no, habang sila ay nagsasalita during the press con, wala kang makikitang singsing. So talagang hindi totoo yung kana na yan, ano, na larawan. So kaya kailangan natin talaga itama, 'no, hindi tayo peddler ng fake news, kailangan natin maituwid, yung mga nakikita nating mali sa social media. Nikki. Edited talaga, 'di ba, Angela? Mm, Kanina mm. napaulat, 'no, na sinabi mo rin na tinanggap naman ng ICC yung request ni President Duterte na hindi mag-appear sa review of detention hearing sa Friday. Ano bang pinagkaiba nung appeal nila lagi for interim release kung every 120 days naman according sa Rome Statute, meron namang review of detention?
Well, according sa ICC rules, meron silang tinatawag na review of detention. Ito yung lamang procedural requirement ng ICC na to justify yung pagkakakulong o pagstay ng isang respondent or isang akusado sa kanilang facility. They will check kung siya pa ay pupwede doon habang gumugulong yung kaso. So at this point, dahil umabot dun sa certain time of requirement, ito si Pangulong Rodrigo Duterte dahil siya ay almost 1 year na dyan, kaya kinakailangan na magkaroon ng review of detention of facility. Pero yun nga, dahil naman ginrant na rin naman ng pre-trial chamber judges yung kanyang request, hindi natin makikita si Pangulong Rodrigo Duterte sa magiging review na ito. This review will take place after ng closing statement ng tatlong panig ng kaso na ito, prosekusyon, depensa at saka ang biktima through their legal counsel. Nikki. Sige. Angela, panghuli na lang. Lamad din kasi ng balita ngayon na tumatanggap daw umano ng pera itong ICC mula sa flood control projects dito sa atin. Ano bang reaksyon dito ng mga kampo ng biktima? Well, of course, I was able to talk to Attorney Gilbert Andres, isa sa mga common legal representatives ng mga biktima dito sa war on drugs, si Pangulong Rodrigo Duterte. At sinabi niya, fake news. Pakinggan po natin itong interview na ito. The ICC is a independent international tribunal. The Office of the Prosecutor is an independent organ, so it will never receive funds from any state government. And then actually the ICC always protects its image as well as its independence. Kaya I think that's fake news. So ayan nga ang naging pahayag ni Attorney Gilbert Andres, ang isa sa mga lawyer ng common legal representatives para sa mga biktima. But for the sake of fairness, I was able to talk to Attorney Sal Panelo kahapon dahil kahapon busy kami doon sa naging press con nga ng nitong mga sa panig ng prosekusyon at biktima pagkatapos nung pumunta kami sa Duterte Street. Itong Duterte Street, Nikki, ay dito yun dun sa may gilid ng ICC detention facility kung saan nakadetine si Pangulong Rodrigo Duterte. Dito regularly pumupunta ang mga OFW doon, mga regular supporters si Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtitipon-tipon sila doon, kumakain at nagkukwentuhan. And this is to show the former president na hindi daw siya nag-iisa sa laban na ito. But by the way, yun nga kausap ko doon si Attorney Sal Panelo dahil dumalaw sila doon kasama yung iba pang miyembro ng kanyang Filipino legal team na sila former Executive Secretary Medaldea at Martin Delgra. Sinabi ni Attorney Sal Panelo na siya ay naniniwala dito doon sa video sa mga alegasyon ni Attorney Baligot at ng 18 Marines na sila ay nag-deliver ng pera at may mga nabigyan ng pera dito sa mga maleta na to na dinala nila, deliver sa mga certain personality. Sabi niya mukhang matibay yung ebidensya dahil detalyado. So para sa kanya, he strongly believes the allegation. Pero of course, doon sa ICC sa mga hanay ng biktima at sa pamamagitan ni Attorney Gilbert Andres, syempre sabi niya fake news, so hindi siya naniniwala. Nikki. Maraming salamat, Angela Lagunsad Castro, live mula sa The Hague, Netherlands. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.